O Zamis City ng Zamis Occidental o sa tanang nagtanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa UNC. Kumusta? May adlaw. Dazi lumatikson kini ang Zamis today Agosto 4, 2025. Kanunay asinso Osamis Administration lig-on nga nagparug alang sa mantinud-anon nga panggobyerno, ilegal nga binuhatan walay lugar sa administrasyon. Mga pasalamat og pahalipay ipaabot ni Mayor Sam alang sa malampusong kasaulugan sa Charter Anniversary ug kapistahan sa Dakbayan. Misamis Occidental padayon sa pagpatuman sa mga programa nga nagsunod sa National Agenda. CTMS Osamis magpatuman sa mga kausaban o higpit nga pulisiya batok sa mga nagmaniho nga nakainom. CDRRMO Osamis nagpadayon sa Enhancement Training Seminar alang sa disaster preparedness sa mga barangay. Mamugnaon nga mga pamaagi padayong gihimo sa Swimo, basurang malata, mapuslan pinaagi sa vermicomposting. Konsiho mihimo og public hearing kalabot sa MOA tali sa Pris Kusina og LGU Osamis. Partner nga may sakit sa kidney may resulta sa kapin sa 17,000 pesos nga bayronon sa hospital giabagan sa free hospitalization program. Ania ang detalye sa Osamis today. Kanunay asenso Osamis Administration ligon nga nagbarog alang sa mantinud-anon nga panggobyerno, ilegal nga binuhatan way lugar sa administrasyon. Ani ang report. Subay sa prinsipyo sa maayong panggobyerno nga mo'y giya sa Team Asenso alang sa matinudaan nga pagpanerbisyo sa katawhan, ligon nga nagbarog ang Asenso Osamis Administration uban sa pagpanguna ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes sa tinuod nga pag-alagad pinaagi sa way pagduha-duha o way paglipod-lipod nga pag-imbestiga sa bisan kinsa nga empleyado nga nakasupak sa balaod. Lakip na kadto nga adunay iligal o daotang binuhatan nga klarong wala magsunod sa good governance o vision sa Team Asenso. Adlaw nga Lunes, Agosto 4, 2025, atol sa gipahigayon nga first Monday of the month flag raising ceremony sa LGU Osamis, gibutyag mismo ni Mayor Sam nga adunay nahitabo nga attempt to illegally substitute some goods in the procurement process. Usa ka insidente nga giimbestigahan o gisumpo dayon sa administrasyon aron mapanalipdan ang integridad sa serbisyo publiko. Last 30 July, there was a dastardly and brazen attempt to illegally substitute some goods in our procurement process. We were able to stop it because the thrust of the Asenso administration is good governance. Every week, we take an oath, we repeat, na hindi tayo makikibahagi sa katiwalian at pipigilan at isiwalat natin ito sa tamang paraan. And that is what I did. Pagbatinaw ni Mayor Sam sa mga detalye ug proseso sa bidding. For those of you that are not familiar with the bidding process, the bid documents are, I should refer to, sacrosanct because the bidder is bound by it. Dili ka pwede magdungag ni anak sa part sa bidding process. What was done was certain wayward employees attempted to insert other documents
to make it appear na ang gi-order nato, let's say brand A, is already brand X. What is worse is not contended with inserting the document in the purchase order that I signed. Previously, which was brand A, it was altered also to make it appear that I ordered brand X by pasting brand X over that. Tungod sa nisgutan nga insidente, ang mga nalambigit nga mga empleyado gibutang ubos sa preventive suspension, diin gipasabot sa mayor nga kini usa lamang ka precautionary measure ulakang aron maprotektahan ang integridad sa investigasyon ug wala magpasabot nga sila napamatud-an na nga guilty. Those people directly involved at the outset have already been made to undergo preventive suspension. I am not concluding that those involved are guilty at this stage. They have the presumption of innocence. But we have to resort to protective measures like preventive suspension so as not they cannot use their office to influence or otherwise affect the conduct of the investigation. Gidugang pa ni Mayor Sam, ang sakit sa ako ani, it's not only because they are engaged in such kind of a practice. What is more painful is that they want to make it appear that I was a party to their transaction by altering the very document, the purchase order. Well, each and every one can have your own conclusion. No? But the point of the matter is that the laws of nature prevents a dual occupancy of a certain space. And I am here. So for those who believe na you are much better, then try me. Sulay. ang mensahe ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes nagpakita nga ang Asenso Ozames administration padayon nga nagbarug alang sa matinud-anon ug masaligan nga pang gobyerno. Kini nga malakang klarong nagpahimangno sa tanan nga ang illegal o daotang mga binuhatan walay lugar sa Asenso administration. Mapasalamat o pahalipay gipaabot ni Mayor Sam alang sa malampusong kasaulugan sa Charter Anniversary o kapistahan sa Dakbayan. Gitutukan ni Bernal Dagson ang maong balita ani ang way forward. Sa malampusong mga kalihukan nga gipahigayon isip pagsaulog sa 77th City Charter Anniversary ug kapistahan sa Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion y del Triunfo de la Cruz de Migpangi, gipaabot ni Mayor Sam Norman Go Fuentes ang iyang mainiton nga pagpasalamat ug pagcongratulate sa tanang kawani sa local government unit of Ozames nga nagtinabangay aron mamahimong malampuson ang selebrasyon. Kini iyang gipahayag atol sa First Monday Flag Raising Ceremony sa LGU Ozames nga gipahigayon sa City Hall grounds Lunes, Agosto 4, 2025. Gi-highlight usab sa mayor ang papel sa City Tourism Office nga nagsilbing frontliners aron masiguro nga hanay ang tanang kalihukan uban ang suporta sa mga sakop sa konseho nga gipanguluhan ni Vice Mayor Simplicia Bibinire. I owe you a word of congratulations. After 30 days, we were able to successfully conclude our 77th Charter Day celebration. Remember, the schedule then was very hectic. The schedule was hectic. It was toxic, in fact. But through the effort, our joint efforts, although I have to adhere that we have to give special attention to the tourism department, its head, but all offices, all department heads, and each and every one of us, the City Council, through Vice Mayor Bebineri, without which we would not also be able to move
Gihatagan usab og pasidungog ni Mayor Sam ang tanang kauban nga ahensya lakip ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection ug uban pang partner agencies tungod sa ilang dakong kontribusyon aron dili lamang mamahimong malampuson ang selebrasyon pan masiguro usab ang kaluwasan sa katawhan ug ang hapsay nga dagan sa mga kalihukan. This includes also our partner agencies like the Philippine National Police, the Bureau of Fire, and other agencies who know deep in their heart also that each and every one of us contributed to a successful conclusion of our 77th Charter Day celebration. Gidugang pa sa Mayor. Again, I would like to renew the congratulations and then hope for each and every one for a productive and fruitful week in serving our public. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texo. Salamat Bernal, Misamis Occidental padayon sa pagpatuman sa mga programa nga nagsunod sa national agenda. Ang good news ng report. Ubos sa pagdumala ni Governor Henry S. Waminal ang Misamis Occidental, padayon nga nagpakabana ug nagpatuman sa mga programa nga nagsubay sa national nga pananaw ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa bag-uhay lang nga State of the Nation Address konsona ni Presidente Marcos niadtong Hulyo 28, gibida ang mga kalampusan nga nakabuti sa nasud ug dako ang papel sa Misamis Occidental. Iniini, gidayeg ni Governor Waminal ang mga inisyatiba sa Presidente ug gipamatud-an ang usang tumong nga itali sa national o probinsyal nga pangamahanan. Pahayag sa gobernador to quote, "The President delivered a good report. It truly addresses the needs of the people. What he presented in his SONA is already being implemented here in Misamis Occidental. We stand united with the national government in advancing sustainable, inclusive, and people-centered development." Unquote. Pagpaubos sa gasto, pagpataas sa kita. Pinaagi sa Senso Rice Farmers Full Assistance kun ARFA program, gihatagan og bugos nga suporta ang mamag-uuma sa humay. Sugod sa pag-andam sa yuta, hangtod sa pagbaligya nga nagpaubos sa gasto sa produksyon ug nagpataas sa abot sa mamag-uuma. Gipasigdahan usab sa Misamis Occidental ang baratong bugas sa Misamisno naong BBM rice nga namalit og palay sa taas nga presyo ug gibaligya ang humay sa 20 pesos kada kilo. Pinaagi sa Asenso Kadiwa Centers, ingon na suporta sa kadiwa ng Pangulo, baratong bugas agenda sa Presidente. Sa edukasyon, usa ka profesional kada pamilya, pagbungkag sa siklo sa kakabus. Ingon nga tubag aksyon sa panawagan ni Presidente Marcos alang sa edukasyon nga bukas para sa tanan, gipatuman sa Misamis Occidental ang One Family, One Professional Program. Kapin sa 3,000 ka mga scholar ang gitagaan og 25,000 pesos matag semester. Tinguha niini nga matag pamilya sa Misamis Occidental adunay usa ka graduate sa kolehiyo. Sa panglawas, libre ug accessible nga serbisyo. Giimplementar sa probinsya ang zero balance billing dili lang sa mapampublikong ospital kundi lakip na ang private hospitals. Kapina sa 1,200 ka mga Misamisno na ang nakapahimulo sa free hospitalization ug dialysis. Kasamtangan, 800.5% na ang natapos sa 1.2 bilyones pesos nga Asenso Medical Center nga mukabat sa 500 ka mga kama. Ang pinakauna sa klase niini sa rehiyon, turismo, pagpahimutang sa Misamis Occidental sa global map. Nga nagila sa turismo, nga usa ka pangunang puwersa sa pagpalambo sa ekonomiya, hapit nang makumpleto ang Asenso Global Gardens ug ang Maldives-inspired Asenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park kon Amora. Ang promotion sa turismo sa probinsya naglakip usab sa bagong mga tour packages, mas agresibo nga marketing ug pagpalig-on sa heritage preservation aron mahimong top tourism destination ang Misamis Occidental. Sa kalinaw ug kaliwasan,
mas gipakusgan ka kampanya kontra droga. Uyon sa mandato sa national nga pagamhanan, gimanduan ni Governor Uwaminal ang mga local chief executives ug mga barangay officials sa hugot nga pagbantay ug pag-aksyon dayon sa illegal drug activities. Padayon ang mga paningkamot sa mga komunidad sa pagpalihok sa mga inisyatiba sa probinsya nga nagduso alang sa drug-free Misamis sa Occidental. Sa infrastruktura, pagpanukod nga walay utang. Taliwala 2022 ug 2025, kapin 2.4 bilyones ka pesos nga mga infrastructure projects ang napatuman nga walay bisan usa ka loan. Usa ka tin-aw nga ebidensya sa limpyo, matinud-anon og epektibong panggobyerno nga nagagamit sa lokal nga pondo lamang. Serbisyo sosyal, pagpaasenso sa matag misamisnon. Gisunod usab sa Asenso Administration ang national nga advokasya pinaagi sa nagunang mga programa sama sa 100,000 pesos cash gift sa mga centenarians. Mas gipalapdan nga assistance sa mga senior citizens, sports development ug livelihood initiatives ug uban pang mga serbisyo nga nagtabang sa katawhan. Kipamatunan sa Misamis Occidental nga kung magkayusa ang national ug lokal nga liderato, tinud-anay nga pag-asenso ang makabot alang sa matag misamisnon. CTMS Ozamis magpatuman sa mga kausaban ug higpit nga polisiya batok sa mga nagmaneho nga nakainom. Gitutukan ni Leon Schmidalio ang balita anyang report. Alang sa mas epektibong pagdumala sa dagan sa trapiko sa dakbayan sa Ozamis ug pagpatuman sa tukmang penalty sa mga malapason sa balaod trapiko. Sa interview kang retired Colonel Joey F. Ampong, ang head sa City Traffic Management Service kon CTMS ug City Human Resource Management Office kon CHRMO adlawng Lunes, Agosto 4, 2025, iyang gibutyag ang iyang plano sa pagpanguna sa implementasyon sa mga bagong kausaban ug higpit nga polisiya, ilabi na alang sa mga motorista, operators o mga drivers. Usa niini mao ang pagpahimangno batok sa pagmaniho o pagdrive sa mga pribadong drivers o motorcycle drivers, lakip na ang pagpanubag sa mga operators niini. Daghan kay mga mulo nga uban mga motorcycle drivers, lalo-lalo na kini mga tricycle nga magda-drive nga nakainom. This is like I just like to remind you to include the operators. Ayaw pa abuta nga tungod sa violation sa gihimo sa imong driver, mawala ang franchise sa imong motor. Kung adunay masaksiyan o makita nga driver nga nagmaniho nga nakainom, idasig ang publiko nga kini direkta dayon nga i-report o motawag pinaagi sa official hotline numbers sa CTMS 0917-180-9488. Pwede sila mo direct tawag sa mua or makikita sa mua, kami nang bahala. Basta ang amo lang nga kinahanglan makuha gyud niyo ang exact number. Bahala din na makita kisang drivera. Basta imbabawan lang unsang number o unsang orasa sila nakita nimo nga nakainom o nagdrive nga nakainom. Dugang pagpatinaw ang maong implementasyon maglakip sa tanang klase sa mga drivers sama sa tricycle drivers, motorcycle drivers, motorcab drivers o bisan kinsa nga driver nga masakpan o mahibaluan nga nagmaniho samtang nakainom. Saysay pa ni CTMS Head Ampong kung adunay mula pa sa mong balaod trapiko. Matag si conscience pero once na violate na mo na okay, for the first time kuha lang na mo ang imong plate number, imong pangalan. Kay for the second time around, kung himuon lang yapon na nimo, there's no need of explanation. You have to pay the violation, the city ordinance. Iyang ipasabot usab ang violation nga may kalambutan sa pagsupak sa balaod trapiko, diin ang penalty ipahamtang base sa city ordinance o citation ticket nga dili bugat sa bulsa sa mga driver, ilabi na sa mga tricycle drivers. Kung unsa mga violation nato niya, kinahanglan ang ako lang pong gikuan sa atong sa CTMS na kinahanglan mapatawan nato sa atong city ordinance o citation ticket. Kanang mag-afford lang po ang mga tricycle driver, lalo na sa mga tricycle sikan.
Dugang panini, si CTMS Head Ampong adunay proposed plan nga iyang irekomenda o isumite sa Committee on Transportation and Communications kabahin sa paghimog mekanismo aron masiguro nga makabayad gayud ang mga traffic violators. Dugang usab niya nga pagpatinaw alang niyatong dili makabayad sa ilang penalty sulod sa gitakda nga pitsa sa ilang citation ticket. Kung dili nimo ka makabayaran next month, kaya akong propose din nga there should be an percent additional. Halimbawa, 100 ang violation. Within 3 days, bayaran nimo 100. Dili ka kabayad kay gibaliwala nimo ang citation ticket na to. Karon ini after 1 month, hintubo to. This is an additional income on our city. Kung akong propose 20%. Panawagan niya alang sa tanang motor cab drivers og mga nanag-iya og motorsiklo. Nanawagan ko sa mga operator sa tricycle nga tan-awon gud ninyo nga dili na makabaylot na inyong motor kay bising matingala po nganong dili mahirehistro. Kay mo na ako himuan og agreement or memorandum of agreement between the LTO and the Communication and Transportation nga inani pagsabot within 1 month, kung dili makabayad, another percent nga mo increase ang iyang bayro nun. Within 1 year, kung di siya makabayad, imbis ang 100, mahimo na sa 1,000. Ang maong proposed plan ni CTMS o CHRM o Head Joy Ampong, ipresentar pa lamang niya sa umaabot niya nga meeting uban sa mga sakop sa konseho. Apan iyang paningkamutan nga kini mapatuman aron magmatngon ang tanan. Ilabi na sa mga driver alang sa mas hapsay ug luwas nga kadalanan sa dakbayan. Alang sa Usamis, sorry, ako si Leoncio Vidal. Salamat Leoncio. CDRMO Usamis nagpadayon sa enhancement a training seminar alang sa disaster preparedness sa mga barangay. Ma-report si Glenn Ray Ruluna. Ang City Disaster and Risk Reduction Management Office kung CDRRMO sa Usamis subod sa pagpangulo ni Mr. Rico Guangco Jr. nagapadayon sa ilang pagpanglibot sa mga barangay sa Dakbayan naroon niya ipaigayon ang mga enhancement training seminars on disaster preparedness. Sumala ni Mr. Rodolfo T. De La Serna, LDRRMO 3, ang ilang buhatan anda mutubag sa mga barangay nga interesado nga magpaigayon sa mga training uban sa koordinasyon sa Department of the Interior and Local Government kundi DILG. Gipasabot niya nga kini nga lakang usa ka inisyatibo aron nga mapalig-on ang kahibalo o kapasidad sa mga barangay frontliners labi na panahon sa emerhensiya. Ang mga seminar naglangkob sa mga importanteng topics sama sa basic life support, first aid response, fire and earthquake preparedness, flood awareness, evacuation planning ug uban pa nga kahibalo nga makatabang sa komunidad sa dihang adunay katalad man. Ganun siya, join siya nga effort sa with DILG, PNP o katong mga uban nga national agency. Sa amoa, dako sila kalipay, kahit din makabalo na sila mo responde, kabalo na sila o sa ibahaton sila first responder kung na ay mga emergency may tabo sila ang barangay. Plus, amo po sila ang gi-assess, amo ang gi-evaluate ang ilahang equipment kung naaway yun. Sir, kaya ang every barangay doon karon na may mga vehicles, rescue vehicle. Amo po kita na po kung naba kompleto ba na ba springboard, na ba stretcher, na ba sila yung mga magamit kung in case na emergency. Uban pang barangay, hindi na ito na ikalimod, yun na iban po, di medyo alanganin, wala magyod. Amo sila ang advisean, nga i-appeal sila ang EIP para makaprocure sila para ang ilahang responder makalihok po na ay mga kalamidad na tamo o emergency. Gisuportahan usab kini nga programa sa local government unit sa Usamis ilawom sa kanunay asenso Usamis administration ni Mayor Sam Norman Go Puentes nga mitanaw sa maong inisyatibo isip dakong tabang alang sa kahimtang sa seguridad ug kaandam sa mga barangay. Gilauman nga sa maong kalihukan mas mulig-on pa ang kahimtang sa disaster preparedness sa matag komunidad sa Usamis ug mas maandam sa bisan unsang matang kalamidad. Alang sa Usamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna.
Salamat Iglen, mamugnaon nga mapamaagi pa dayon naghihimo sa swamo. Basurang malata mapuslan pinaagi sa vermicomposting. Mibalik alang sa Good News Leoncio, Medalyo. Pinagi sa mamugnaong pamaagi sa pag-repurpose sa mga dili malata nga basura sama sa botelya o plastic bottles ngadto sa break o hollow blocks aron mapuslan. Gibutya usab ni Solid Waste and Environment Management Office kun Swimo Public Services Officer 4 Engineer Analo Limbaga ang proseso sa paggamit sa mga malata nga basura pinaagi sa vermicomposting aron mahimo kining organikong abono o vermicompost. Ang vermicompost usa ka matang sa organikong abono nga resulta sa proseso sa vermicomposting din ang mga ginaling nga malata nga basura ipakaon sa mga wati nga makatabang sa pagpabaskog sa yuta o pagpadasig sa pagtubo sa mga tanom. Gipatin-aw ni Engineer Limbaga ang proseso sa paghimo sa mga malata nga basura nga mahimong abono o vermicompost diin iyang gisaysay ang mga lakang sa pagproseso niini. Human og shred sa malata, sa gulan na siya og sirin o kanang takanding. Dayon mo na isulod nato diri sa composter. Dayon after 3 days ana nga magtuyok siya, hauno na siya, pabugnawon dinhi. Dayon kung bugnaw na, ayan nato ipakaon dito sa ato ang vermi. Pag human dayon og pakaon sa vermi, so mo na ni siya resulta karon ang kaning naa diani. Giayag nato. Giayag nato ni siya kay naa pa manggoy uban nga naay mga plastic ginagmay ug kani mga wate. So mo na nang resulta karon sa inayag. Mo na tawag og vermicast. Ang mga ginaling nga malata nga basura human mapakaon kini sa mga wati mahimong abono o vermicompost sulod sa usa ka bulan. Diin kini gigamit na alang sa mga tanom nga naa sa Asinso Osamis Wellness Park o Prospera Park. At ubangan sa Osamis City Hall, gidugang usab niya nga doon na usay ubang mga barangay sa Dakbayan ang nangayo niini nga abono. Naay mga barangay nga nangayo ani. Dayon kani pong sa Wellness Park nato og sa Prospera Park mo na ato ang gigamit. Og dito po sa nag-tree planting ta sa Giraog, Kinauman Norte, makita po ninyo dito sa island mo na gigamit nato. Alang niadtong mga katawan nga gustong mo-avail sa mong vermicompost o organikong abono, gisaysay ni Engineer Limbaga nga kini libre og dili baligya ug iyang ipatina usab ang paagi sa pag-avail niini. Dili na to ginabaligya. Kay kuan man gusto po ni Mayor nga ihatag nato sa para sa mga katawhan para dili na sila mopalit. Request lang sila ni Mayor, mag-letter lang sila, i-throw lang sa among office para matagaan na mo sila. Ang pag-abil sa mong abono o vermicompost magdepende usab sa kapasidad sa mga harvest sa Swimo o ang availability sa ilang supply. Pahayag pa niya nga kini nga inisyatiba sa paghimo sa mga malata o dili malata nga basura ngadto sa mapuslanong paagi nga makahatag og dakong kontribusyon sa kinayahan dili mamahimo kung wala ang hugot nga suporta gikan sa Asinso Osamis Administration, ilabi na sa pagpalit sa mga makinang gigamit alang sa maong inisyatiba nga karon mapadayon og mas mapahingusgan pa ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Puentes. Kung wala po suporta nila, dili po namo ni mahimo. Gikan sa pagpalit sa mga machine, gikan sa kung namay mga ayuhonon, kung wala gi suporta nila, dili ginamo ni ma-sustain. Minsay ni Swimo Public Services Officer 4 Engineer Analo Limbaga ngadto sa tanan kabahin sa mahinungdanong epekto sa husto nga pag-segregate sa basura. Diin imbes ilabay lang kini bisan asa kini mapahimuslan pa pinaagi sa mga inisyatibong makabenepisyo sa katawan o sa kinayahan. Nga i-segregate ginato atong mga basura kay dili lang sa mga kaning mga dili malata nga makakuha ta og kanang mga mapahimuslan nato kun dili makapahimulos pud ta sa atong mga malata nga basura. Sama ani nga mga basura no nga mga malata nga unta bisag asa nato ipanglabay ato nang mapahimuslan nga mahimo natong fertilizer. Pinaagi sa padayong suporta sa Asinso Osamis Administration, lig-on nga magpakabana sa Solid Waste and Environment Management Office og aktibong partisipasyon sa katawan na padayon ang mga inisyatiba sama sa vermicomposting ug pag-repurpose sa basura nga dili lamang nakatabang sa kinayahan apan napahimuslan usab sa katawan og sa dakbayan. Alang sa Osamis, Turing, ako si Leoncio Medalyo.
Salamat Elion, siya konseho mihimo public hearing kalabot sa MOA tali sa Press Cocina o LGU o Zamis. Si Adoni Dicena alang sa report. Nahimo na sa City Legal Team ang mga probisyon sa MOA o Memorandum of Agreement nga pagapirmahan pohon tali sa Press Cocina Reserva Suites and Restaurant o sa kagamhanang lokal sa Lakbayan sa Uzamis. Apan ang gipahigayon nga public hearing nga gipanguluhan sa Committee of the Whole sa konseho o sa gipangdapit nga mga respondent tumong aron makurian o madugangan ang mga probisyon sa MOA nga mas makahatag pa og kaayuhan ngadto sa apektadong lugar sa ancestral domain. Pipila niini ang pagsiguro nga ang 90% nga empleyado sa Press Cocina gikan gayud sa indigenous community. Dili madisturbo ang pamuyo sa mga IP og marespeto og mapanalipdan ang kultura o tradisyon sa mga subanong lumad. Matag tuig gawas sa abang sa area, obligado usab ang Reserva Press Cocina Suites and Restaurant nga mohatag og insentibo sa IP community. Gisiguro usab nga dili sakop sa hazardous area ang pagatukurong istruktura sa Press Cocina og dili usab sakop sa protected area sa Bukid Malindang aron masiguro usab ang safety labi na sa mahimong bisita o customer pohon sa Press Cocina. Gipaklaro usab sa MOA ang limitasyon sa area o operasyon sa Press Cocina, labi na ang pagdugang og istruktura lapas sa gihatag nga half hectare. Kini na-inspeksyon na sa City Disaster Risk Reduction and Management Office uban sa mga personnel sa Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau. Sa higayon nga mapirmahan na ang MOA tali sa Uzamis LGU o sa Press Cocina, iduso pa kini sa National Commission on Indigenous People Regional Office 10 o kung kini adunay approval sa maong buhatan mahimo nang maka-issue og business permit ang City Hall. Gipamatud usab sa mga timuay og mga gukom nga way nahitabong regularidad sa proseso niini og miagi gayud og konsensus og konsultasyon sa ilang level nga hiniusang gihimo sa City Council og sa NCIP Provincial Office. The Press Cocina Reserva Suites and Restaurant located at Tipan, which shall be given annually. Ang ilang rental will be given annually every third Monday of December of every year until expiration of the lease agreement. Part of that is this will be given to the treasurer of the IPS, Tabubong Labo, as part of the rental every 3rd of December every year. Another salient provision is, other than the coordination and rituals, the respect to culture and sacred places. That's number 4 of Article 4, Roman numeral 4, letter B. The second party or the Press Cocina shall respect, abide, promote, and protect the culture, customs, and traditions of the first party, including the sanctity of their traditional landmarks and sacred places. Part also of this MOA, Madam Chair, is the conduct of the rituals that will be performed, commencing the activity and join in the necessary rituals required by the community at the expense of Press Cocina. Yes, yes, Honorable sa akin na nag-agi gini siya proseso gani na gani si Attorney Frances, si Konsehal Dinky Suiso. So naamin sa Sitio Tipan, sa Stemson Abordo ani nagtapok. Dili lang kaisa ko dili kadaghan gyud mi ani consult gini siya sa mga tribo. So mao na siya ang nahimo namo nga gani ako gusto to na ko tubagon kaganina ang gibot giingon po ni attorney nga bawal ba ang unsa tong mga bawal dito kaganina nga giingon. So usa po to nga mo nang nabutang siya sa MOA kay usa sa to nga naisgutan namo ang discrimination. Usa gyud na nga naisgutan namo gani bisan naamang gyud sila karon kato bitang mga bawal kana bitang usa nga mag-discriminate like katong giingon ni Konsehal Dinky Suiso nga nagsinggit-singgit like kana bitang discrimination nga miingon ka og yog-yog balagon dagan subanon grabe naka-discriminate para sa tribo. So mo nang kami nagbutang gyud mi nga kinahanglan gyud nga naay mga penalty. So ibutang gikasabutan na pud na namo dito sa panahon sa among consensus meeting nga magbutang gyud mi ato before mag-operate ang Press Cocina.
Okay, palihog. Okay, good afternoon everyone. Yes, Konsehal, sakto dyan siya. Haom siya sa kultura, subanin. Okay, so aside sa mga kining suggestion kaganiha, aside sa mga corrections, so wala na mo'y lain nga idugang o kuhaon o i-correct o papason sa maong memorandum of agreement. So far wala na dyan siya. Sakto na dyan siya tanan. Ang mong gikasabutan sa among pag-negotiate dito sa mga subanin sa press kusina pagpala mo negotiate. Alang sa Uzamis Today, Adoni Desina reporting. Partner nga may sakit sa kidney may resulta sa kapin 17,000 pesos nga bayro nun sa ospital giabagan sa free hospitalization program. Si Mary Melody Reyes talang sa report. Ang live-in partner nga si Rexter Aso, 40 anyos og residente sa barangay Malaubang ning Dakbayan sa Uzamis, wala nagduha-duha sa pagpangayo og pinansyal nga pag-abag alang sa iyang partner nga si Honey Queen Bulotaulo na admit sa St. Joseph General Hospital tungod sa balati ang chronic kidney disease ug may kapin 17,000 nga hospital bill. Ako rin sa nagitabang akong asawa na admit nga kinahanglan dumi og na-excess nga kuan 17,000. Kuan na siya na kidney, na kidney. Diagnosis sa doktor sa. Then na siya na infected niya ang kidney, duhag ko na nakabuok. Ang chronic kidney disease kung CKD o sakit sa kidney nagpasabot nga hinay-hinay nang nawad-an og abilidad ang kidney sa pag-function. Usa ka importante nga trabaho sa kidney mao ang paglimpyo sa hugaw ug sobra nga fluid sa dugo sa usa ka individual nga ipagawas pinaagi sa pag-ihi. Kung moabot kini sa advanced stage, mamahimong magtapok ang sobra nga tubig, electrolytes ug hugaw sa lawas nga makapahamtang og dakong peligro sa kahimsok. Tungod kay mauman kini ang nigawas nga diagnosis ni Honey Queen, kini klarong nagpakita nga siya nagkinahanglan sa tukmang medikasyon ug pag-atiman. Isip extra lamang ang panginabuhian ni Rexter, dako ang iyang kalipay tungod sa programang gibugna sa mga lideres sa Ascenso Uzamis Administration nga mao ang Ascenso Uzamis Free Hospitalization nga nagtubag sa ilang hospital bill. Ako alang ma'am nga sa lang nga trabaho, kuan ka extra lang. Wala gitay laing mahimo zero gid kay may gyud og kuan git wala gid padungan dari gid pa ingon. May gani gid na gitay programa nga na solba gid ang problema nga ban sa mong ugma makagawas na gid may nga piting kalisura gid kaayo gid sa ospital. Pasalamat ni Rexter sa amahan sa Dakbayan Mayor Attorney Sam Norman Go Fuentes uban ng solidong suporta ni Governor Henry S. Fuminal, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Fuminal ug Ascenso Pinay Representative Attorney Henry Indy F. Fuminal Jr. Salamat kaayo nga tabang ang bill lang ko na zero gyud. Zero gyud makagawas gid ta. Zero gyud. Manto nga nagpasalamat ko sa tanan nga wala na gyud ni ugma makagawas na gyud ni ugma mo. Naragit tay na nakatabang ra gyud ato ang gobernador nga Sir Fuminal uban siyang anak uban atong mayor nga si Sam Fuentes. Thank you kaayo sir. Ang Ascenso Administration pinaagi sa Ascenso Uzamis Free Hospitalization Program padayon sa pagtubag sa panginahanglan sa mga Uzamisnon ilabi na kadtong anaa sa kakulang sa pinansyal. Nagtinguha kini nga makahatag og tinuod nga kahupayan taliwala sa kalisod sa panahon isip kabahin sa padayong pag-asenso sa dakbayan sa Uzamis. Alang sa Uzamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Ang Uzamis Today hatod ka natin ng serbisyo publiko sa kanunay Ascenso Uzamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes pinaagi sa Ascenso Uzamis News Channel. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages.
Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, kung Ando Waminal, ug Asenso Ozamis News Channel. Please subscribe to the official AONC YouTube channel din makita sa ninyo nga naka-stream live ang among mga programa. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Leon Chimidalio, Bernal Texon, Adoni Dicena, June Porgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Mecarante, Mary Anne Lumapas, Xander Delito, si Glenn Bayrulina sa Misamis News Network, ako si Dazzle Texon, Kanunay Asenso Ozamis, Padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.